Ay, salamat at nakarating din. Daniela, anak, tulugan mo kong ayusin yung isang kwarto at nang mailapag na ng nanay mo ang kapatid mo. Sige po, Tay. Grabe, David. Ang layo pala talaga nitong sakahan ng lolo mo, no? Ang tagal nating bumiyahe. Halos 1.5 araw din. Pasensya ka na, Nelia, ha? Nana kasi kung alam na iba pa nating pwedeng takbuhan kundi dito. Hindi ko alam kung paano tayo makakabangon dun sa Maynila. Lahat ng meron tayo, inubos ng nangyaring sunog. Hanggang ngayon, naghihina pa rin akong isipin yon. Hindi ko alam kung bakit tayo minalas ng ganito. Ay, ano ka ba naman, mahal? Ang importante, walang nasaktan kahit sino man sa atin. Isa pa, ayos naman itong ipinamaan ng lupa sa'yo ng lolo mo, ah. Malaki, maganda. Pwede tayong magsimula ulit dito. Malay mo naman, dito na tayo swertehin, di ba? Nahahawa lang ko sa mga bata. Hindi ko gustong ilayo sila sa nakasanayan nilang buhay sa Maynila. Hindi sila sanay sa buhay probinsya. Tay naman, anong tingin mo sa amin ni Butchoy, mahina? Ano namang masama sa buhay probinsya? Makakapag-adjust din kami. Huwag po kayo mag-alala. Binagagaan mo lang yata ang loob ko, anak, ay. Sus, si tatay nagdadrama masyado. Magiging ayos lang ho kami ni Butchoy dito. Basta ba ano, anak? Basta ba walang aswang dito gaya ng mga kinikwento niyo sa akin nung bata pa ako? Di ba sabi niyo sa akin, Tay, maraming aswang dito? Paano kung sabihin ko sa iyong nandyan pa sila? Sa paligid, hanggang ngayon. Alam mo ba, anak, ang sabi ng lolo mo, hindi lang daw aswang ang gumagala rito sa kanila, pati mga mangkukulam, mambabarang at engkanto. Marami rin daw dito. Si tatay naman, nananakot pa. Ano ka ba, anak? Magbe-20 anyos ka na bukas. Hanggang ngayon, nauuto ka pa rin sa mga kwentong barbero niyang tatay mo. Oy, hindi kwentong barbero yun, ha? Talagang kinikwento sa akin yung naglolo ko. Pero, alam mo kasi, Daniela, anak, sa lahat naman ng lugar na puntahan mo, hindi mawawala ang posibilidad na may ganun talagang mga nilalang na pwede mong makahalubilo. Nasa pakikisama at pag-iingat lang yan. Ay sus, tigil-tigilan nyo na nga mag-amay ang ganyang kwentuhan nyo. Ang mabuti pa, tulungan nyo ako magluto para makakain na tayo ng hapunan at nang makapagpahinga na rin ng maaga. Ako nang tutulong sa iyo, mahal. Daniela, anak, sabaan mo na lang muna sa kwarto ang kapatid mo at baka lamukin yon. Wala pa tayong kuryente kaya tiis-tiis muna kayo sa pagpapaypay. Sige, Tay. Sarapan yung luto, ha? Ngayong Halloween special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween special. May espesyal na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot. DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Yala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween special. Paano kung pagkatapos ng sunod-sunod na kamalasan sa buhay mo ay bigla ka nalang dapuan ng swerte? Isang swerteng kalaunan ay matutuklasan mong dala pala ng isang masamang puwersang nagdudulot naman ng matinding kilambot para sa iba. Magandang araw sa inyo, kwentong takipsilim. Ako nga po pala si Dominic, isa sa matagal ng avid listener ng inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan ng isang malayong kamag-anak ko na itago na lang natin sa pangalang Mang David. Dating nakatira sa Maynila ang pamilya ni Mang David. Maaga silang nagsama ng asawa niyang si Aling Nelia kaya maaga rin silang nagkaanak. At yun ay ang panganay nilang si Daniela.
Magbe-20 anyos na ang dalaga nang masunugan sila sa dati nilang inuupahang bahay. Natupok ang lahat ng pag-aari nila at talagang wala nang natira pa sa kanila, kundi ang kanilang mga sarili. Doon na naisipan ni Mang David na iuwi na lamang ang mag-anak niya sa isang probinsya sa Luzon, kung nasaan ang ipinamanang sakahan sa kanya ng yumao niyang lolo. Siya, ang asawang si Aling Nelia at ang kanilang 2 anak ay bumiyahe pa uwi doon sa pag-asang doon na nila mahahanap ang swerteng matagal nang mailap sa kanila. Pero hindi nila akalaing ang swerteng matatagpuan pala nila ron ay may kaakibat na isang nakapangingilabot na sikreto. Manang, pabili nga ako nitong isang tumpok ng galunggong. Daniela anak, Nay, pakikuha nga ng pitaka ko sa bulsa at hindi ko mabitawan itong kapatid mo. sige ho, Nay. Ito ang bayad, Ane. Taga saan kayong mag-ina? Parang bago yata ang mukha niyo sa akin. Ngayon ko lang kayo nakita rito Bago lang ho kasi kami rito, Manang. Kalilipat lang namin nung isang araw. Manang ka raw, Mao. Mukha ka na raw matanda. Ay naku, pasensya na kayo. Nasanay lang talaga na gano'n ang tawag ko sa mga tindera. Manahimik ka nga dyan, Mina. Buwisit ka talagang bata ka. Ay, pagpasensya nyo na yung anak kong yan. Baldita talaga yan eh. Pero, Martina na lang ang itawag mo sa akin, ha? At wag mo na rin akong iho. Mukha namang magkaedad lang tayo eh. Sige, Martina. Pasensya ka na ulit. Ako naman si Nelia. Etong panganay ko, Daniela ang pangalan. Habang itong bunso, si Butchoy kung tawagin namin. Saan nga pala kayo nanunuluyan dito? Alam mo kasi, kilala ko halos lahat ng tao rito sa lugar namin. Halos lahat ng mga yan, suki ko. Taga dyan lang kami sa may bukid. Diyan sa malaking sakahan ng mais. Ano ka mo? Ang tinutukoy mo ba yung sakahan ng nasirang si Mang Victor? Oo, yun na nga. Lolo siya ng asawa ko. Jesus Maria Josep. Kumusta naman kayo doon? Ayos naman ba kayo? Wala naman kayong kakaibang nararamdaman doon sa lugar nyo. Oo, maayos naman kami doon. Bakit naman hindi? Saka, ano ba yung sinasabi mong kakaibang nararamdaman? Alam nyo kasi, usap-usapan dito sa lugar namin, yang sakahang yan daw ni Mang Victor. Pugad ng kamalasan. Maraming kwento-kwento dito sa lugar namin tungkol dyan. Ay, Diyos ko. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Martina? Oo nga po. Paano niyo naman po nasabing malas ang sakahan namin? Ay, dapat, bago kayo lumipat dito, inalam nyo munang kwento sa likod ng lupaing yan. Iniiwasan yan dito sa lugar namin. Alam nyo kasi, yang lupang yan ni Mang Victor, isinumpa raw yan ng isang makapangyarihang mangkukulam noon. Tatlong araw pa lang noon mula nang makalipat ang pamilya sa probinsya nang maisipan ng maginang Aling Nelia at Daniela na mamalengke. Ikinagulat nila ng matindi ang sinabing yun ng maginang tindera ng isda. Di nila inaasahan ang bigla nalang isiniwalat ito tungkol sa sakahang minana ni Mang David. Nang luminga sila sa paligid ay nakita nilang nakuha na nila ang atensyon ng halos karamihan sa mga tao sa palengke dahil na rin sa malakas na pagkakasabing iyon ni Martina. Dahil doon, nakaramdam sila ng pagkapahiya. Martina, ano ba yung pinagsasasabi mo sa mga bagong salta nito? Huwag mo nga silang takutin. Hindi tama yan. Ma, si Father nandyan. Narinig ka yata. Ang daldal mo kasi. Father Sergio, ay kayo po pala. Magandang umaga sa inyo. Tama bang dinig kong kamag-anak kayo ni Victor? Pagpasensyahan nyo na itong si Martina.
Hanggang ngayon kasi ay mukhang naniniwala pa rin siya sa mga kwentong kababalaghan na kumalat dito sa lugar namin noong araw. Ako nga pala si Sergio, ang kuraparo ko ng baryong ito. Ganun po ba? Magandang araw po sa inyo, Father. Ano po ba yung kababalagang sinasabi niyo tungkol sa sakahan namin? Totoo po bang isinumpayo ng isang mangkukulam? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, Iha. Matalik na kaibigan ko si Victor. Kaya alam kong lahat ng nangyari noon ay pawang hindi lamang pagkakaunawaan. Pero Father, di ba? Ayoko nang maulit pa ito, Martina. Maliwanag ba? Sasagot pa sana ulit ang tinderang si Martina noon pero isang nagbababalang tingin ang ipinukol ni Father Sergio dito. Kaya nanahimik na lang ulit ito at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos noon inakay na sila ng pari palayo sa tindahan bago ito nagpaalam na babalik na sa kapilya. Samantala nagtataka man ay pinili ng mag-ina na huwag na lamang pansinin pa ang sinabi sa kanila ng tinderang si Martina. Para sa kanila makakasira lang ito sa kanilang bagong pagsisimula. Kaya pinilit nila itong kalimutan. Pero hindi ito hinayaang magtagal ng kung anumang puwersang tila bumabalot nga sa lupang iyon. Magsilayas kayo rito, mga peste! Buwisit! Mga buwisit kayo! Tay, ito na po yung pinakukuha yung tubig. Uminom po muna kayo. Anak, masisa ka na. Salamat, ha? Sige, pumasok ka na ulit at tulungan mo ang nanay mo mag-alaga kay Butchoy. Tulog po si Butchoy ngayon, Tay. Samahan na muna kita rito. Ganun ba? Mataas pa bang lagnat ng kapatid mo? Opo, Tay. Iyon nga po sana ang sasabihin ko sa inyo. Baka kailangan na po natin dalhin si Butchoy sa ospital, Tay. Sobrang taas pa rin ang lagnat niya hanggang ngayon. Hindi po bumababa. Nakuyom ni Mang David ang kanyang kamao matapos marinig ang sinabi ng anak. Problemado na siya ng mga sandaling yun dahil sunod-sunod na ang mga nangyayaring kamalasan sa kanila. Lumingon ulit si Mang David sa mga tanim niyang mais at muli siyang nanlumo nang makitang hindi maganda ang lagay ng mga ito. Nangingitim ang mga bunga, halos puro bulok, habang ang iba ay nalalaglag sa lupa dahil kinakain ito ng mga uwak. Dahil doon hirap na hirap tuloy sila sa pera. At ngayon, nagkasakit pa ang bunso nilang si Butchoy at kailangan itong dalhin sa ospital. Ni hindi pa nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Kung hindi lang sana dahil sa mga pesting uwak na ito, maganda sana magiging ani ko. Ang lalaki na sana na itong mga mais na ito. Konti na lang eh. Tapos pineste pa tayo ng mga salot na yan. Hayaan mo, anak. Galing ako kanina sa barangay. Nangihiram ako ng sasakyang pwedeng maghatid sa atin sa ospital sa bayan. Nadalhin daw nila rito. Oras na pwede na ulit gamitin. Hindi na laro kasi sa talyer. Oh, mukhang ay na pala si Arnold. At tamang-tama, salubungin mo sila tatawagin ko lang ang nanay mo. Sige po, Itay. Magandang araw sa iyo, Daniela, Iha. Nasaan ang tatay mo? Pasensya na kayo kung medyo napatagal. Ipinaayos ko pa kasi itong mobil. Nasa loob po. Tinatawag lang si Nanay at Butchoy, Mang Arnold. Ay, ganun ba? Siya nga pala. Eto nga pala nga ko, Iha. Si Isko. Kauuwi niya lang mula sa kabilang bayan. Bakasyon na nila sa eskwela. Magandang tanghali sa iyo, Miss Ganda. Isko nga pala. Magandang tanghali rin. Daniela na lang itawag mo sa akin. Oh, ayan na palang tatay mo. Arnold! Pare! Pakistart ng sasakyan. Kinukumbulsyon na ang anak ko eh.
Kailangan ba isugod na siya sa ospital? Diyos ko! Butchoy! Anak ko! Diyos ko. Halina, sumakay na kayo, David, Nelia. Nataranta ang lahat nang makita nilang tumitirig na ang mga mata ng 3 taong gulang na batang si Butchoy habang karga-karga ito ni Mang David. Agad namang nagmadali sa pagkilos ang tanod na si Mang Arnold na naging kaibigan na ni Mang David mula nang dumating sila sa probinsya. Anak, Daniela, ayos lang masing maiwan ka muna rito. Hindi na tayo magkakasya sa sasakyan. Oh, Itay, sige na ho. Umalis na ho kayo. Magpapaiwan na lang din po muna ako rito, Mang David. Sasamahan ko po ang anak ninyo. Tay, sige na ho. Dalhin nyo na sila sa ospital. Maraming salamat sa iyo, iho. Tara na. Sakalang biglang nakaramdam ng panghihina si Daniela nang makitang nakaalis na sila. Ang totoo ay masama rin ang pakiramdam niya pero hindi niya sinasabi sa mga magulang dahil ayaw na niyang dumagdag pa sa isipin ng mga ito. Napahawak siya sa kanyang noo at bahagyang nawalan ng balanse. Butin lang at nakatayo noon sa tabi niya si Isko at agad siya nitong naalalayan. Oh, teka. Ayos ka lang ba, Daniela? Oo. Pasensya na, nahihilo lang ako. Teka, mainit ka. Nilalagnat ka rin ah. Huwag ka na lang sanang mainit kina tatay ha. Ha? Bakit naman? Ayoko mag-alala pa sila. Ipapahinga ko lang to, magiging ayos din kagad ako. Pero hindi na natapos pa ni Daniela ang sinasabi niya kay Isko dahil bigla na lang silang napalinga sa kanilang likuran nang makarinig sila ng mga lumalakas na huni ng uwak. Ganun na lang ang gulat nila nang makitang napakaraming uwak na lumilipad sa ibabaw ng sakahan. Halos sabay-sabay inatake ng mga ito ang mga natitira nilang pananim na mais. Talagang nanlumong si Daniela habang pinanunood kung paano wasakin ng tila gutom na mga ibon ang pinaghirapan ng tatay niya. Daniela! Tabi! Ah! Diyos ko! Isko! Ang braso mo nasugatan! Wala to. Ikaw, nasaktan ka ba? Hindi! Bakit ba ako inaalala mo ikaw nga itong nasugatan, oh? Diyos ko, Isko! Ang daming dugo! Sus, wala nga to. Kaya ko to. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Masyadong agresibong mga ibong yan, Daniela. Parang mga gutom na gutom. Halika na. Bago pa tayo atakihin ulit ng mga yan. Inakay ni Isko si Daniela papasok sa loob ng bahay at naupo silang pareho sa mahabang bangkong gawa sa kawayan. Noon pa lang nagkakilala ang dalawa pero parang ang gaan-gaan ng loob ni Daniela sa binata. Hindi lang dahil iniligtas siya nito sa muntik ng pag-atake sa kanya ng uwak, kundi dahil na rin sa nararamdaman niyang mabuting binata si Isko. Ganun pa man, ang bigat-bigat pa rin ng loob niya sa nangyari. Kahit masama ang pakiramdam ay nagpresenta siyang gamutin ang sugat ni Isko. Mga pesting uwak yan. Sigurado mamamroblema na naman si tatay kapag nalaman niya to. Baka nga totoo yung sinabi sa amin ni Aling Martina at ang anak niya nung misa bumili kami ni nanay sa kanila ng isda. Baka nga talagang isinumpang sa kahangto ni Lolo Victor kaya kami minamalas ng ganito. Alam mo, Daniela, huwag kang nagpapaniwala sa mag-inang yun. Galit kasi sa magaganda yun eh. Kaya kung ano-anong sinasabi. Aray, angap din naman ito. Pero paano ako hindi maniniwala, Isko? Sunod-sunod ang kamalasan dinadanas namin ngayon. Nakita mo naman mismo, di ba? Tingnan mo nga, nadamay ka pa. Hindi mo dapat binibigyang puwang ang mga ganyang bagay sa isip mo, Daniela. Ang totoo niyan, alam ko rin naman ang tungkol sa mga kumakalat na kwentong yun. Pero para sa akin, hindi dapat kayo magpadikta sa mga bagay na matagal nang nangyari. Ano ba talaga nangyari nung kay Lolo Victor? At dun sa magkukulom na sinasabi nilang nanumparaw na itong sakahan niya.
Hindi ko alam ang buong detalye. Pero ayon sa kwento sa akin ng Lola Ising ko, hindi naman daw kasi talaga taga rito ang mangkukulam na yun. Ang sabi nila, basta na lang daw dumating dito yung babaeng yun na medyo kakaibang itsura. Kuba raw yun eh. Tapos ang haba-haba ng ilong at baba. Tapos mukhang hindi rin naliligo. At puting-puti ang buhok niya. Kaya ayun, naging tampulan daw ng tukso yun dito sa baryo. Napahinto si Daniela sa ginagawang paglilinis sa sugat ni Isko. Agad na naagaw ng kwento nito ang buong atensyon niya kaya naman hinintay niyang magsalita ulit ang binata. Nagsisimula pa lang sa pagkikwento si Isko pero pakiramdam ni Daniela ng mga sandaling yun parang nag-iiba na agad ang ihip ng hangin pumapasok sa loob ng bahay nila. Pero ayon pa sa lola ko, lahat daw ng mangutya o mga kaalita ng bagong saltang babaeng yun, bigla-bigla na lang daw nagkakasakit. O kaya namamatay ng walang dahilan. Hanggang isang araw, ito raw mismong si Mang Victor, ang lola ng tatay mo, ang siyang nakakitang nang-aanyong baboy ramo raw yung babae. Baboy Ramo? Teka, akala ko ba mangkukulam siya? Wala namang ganong kakayanang mangkukulam, di ba? Oo nga. Yun nga ang dahilan kaya nalaman nilang hindi pala basta simpleng mangkukulam ang babaeng yun. Kundi isa ring aswang. Ano? Oo, Daniela. Hinabol pa nga raw ng Lolo Victor mo yung baboy ramo dahil dito raw tumakbo sa sakahan niya yun eh. Tapos nung mahuli niya, doon na nagtulong-tulong yung mga taga rito noon. Nasunugin ito. Sinunog nila siya? Oo. Ideyan rin daw yun ni Mang Victor, sabi ni Lola Ising. Ang sabi niya pa, habang nasusunog daw yung katawan ng baboy ramo, bigla daw itong bumalik sa anyo nito bilang tao. At bago ito malagutan ng hininga, nag-iwan daw ito ng sumpa na darating ang araw na gaganti siya. At magsisimula raw ang pagganti niya dito mismo sa sakahang ito. Yun ang dahilan kung bakit simula nun, iniiwasan na ng mga taga rito itong lugar na to. Diyos ko, kaya naman pala. Pero Daniela, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ka dapat magpa-apekto sa kwentong yun. Kasi nga, kwento lang naman yun eh. Kahit nga ang Lola Ising ko at si Father Sergio na natitirang matatanda dito sa baryo, gusto nang kalimutan ang tungkol doon. Matagal na raw yung tapos, kaya wala nang dahilan para balikan o paniwalaan yun. Pero... Huwag kang mag-alala. Kung sakaling magkatotoo man ang sumpang yon ng mangkukulam, poprotektahan kita laban sa kanya. Napangiwi si Daniela nang bigla na lang siyang kindatan ni Isko. Dahil doon, napadiin tuloy sa sugat nito ang bulak na may alkohol kaya napahiyaw ito sa sakit. Doon sila nagkatawan ng dalawa. Kahit papaano, nakalimutan ni Daniela ang nararamdamang bigat dahil sa presensya ni Isko. Talagang sinamahan sa nito hanggang sa makauwi na mula sa bayan ang amang si Mang David kasama si Mang Arnold. Tay, nasaan ang sina nanay at Butchoy? Hindi ko pa mailalabas ang kapatid mo, anak. Kailangan ko pang umanap ng pera pambayad sa ospital. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang kapatid mo, nagkaroon daw ng tubig sa baga. Diyos ko po, Tay. Iniwan ko muna sila doon sa ospital. Kailangan makabalik uli ako bukas doon ng umaga para hatiran sila ng pagkain. Huwag kang mag-alala, paring David. Susubukan kong maghanap na pwedeng mahiraman. Sasabihan kita agad kapag may nakita ako. Tatagan mo ang loob mo, pare. Kaya mo yan. Salamat, pare. O siya, mauuna na muna kami nitong si Isko. Medyo gumagabi na rin kasi. Sige ho, Mang David. Teka, napano pala yung braso mo, Isko? Parang hindi ko napansing may benda yan kanina. May nangyari ba rito habang wala kami? Ano ko kasi?
Doon na ipinaliwanag ni na Daniela at Isko ang ginawang panunugod sa kanila ng mga uwak sa maisan kanina. Gaya ng inaasahan, lalong nanlumo si Mang David dahil doon. Napahilamos na lang ito sa sariling muka. Sinubukan namang pagaanin ni Isko at ni Mang Arnold ang loob nito. Pero talagang halata sa muka ni Mang David ang panghihina. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng iwag kita uli dito bukas na ganito ang sitwasyon dito. Daniela, baka mamaya ikaw naman ang mapahamak sa mga pesting uwak na yan. Tay, ano pong gagawin niyo? Teka, Tay, saan kayo pupunta? Pupunta ako doon sa Kubol, anak. Maghahanap ako ng kahit na anong pwedeng magamit doon para hindi makalapit yung mga salot na uwak na yan dito sa maisan at sa bahay. Titignan ko yung mga lumang pamatay peste ng Lolo Victor mo. Baka sakaling gumana. Teka, Tay, sasamahan ko na kayo. Dadaling ko tong garapa. Madilim pa man din doon. Nang gabing yun, nagpunta nga ang mag-ama sa kubol na tambakan nila ng gamit sa pagsasaka. Marami pa kasing naiwang gamit doon ang lolo ni Mang David, na hanggang ng mga sandaling yun, ay hindi pa nila pinakikialaman bilang respeto sa yumao. Habang naghahalungkat si Mang David sa mga nakabaul pang gamit ay pinalibot naman ni Daniela ang paningin sa may kalakihan ding kubol. Gawa lang sa sawali ang mga dingding noon at ang ibang bahagi naman ay sira-sira at halatang napaglipasan na ng panahon. Pero may isang parte sa kubol na noon lang nila napansing sementado pala at kung titingnan ay mukhang mitso ang itsura. Hugis parihaba kasi yun gaya ng lagayan ng kabaong sa mga simenteryo. Di alam ni Daniela kung ano ang pumasok sa utak niya at naisipan niyang lapitan yun. Nakita niya na may takip din ito sa pinakadulo gaya nga ng isang tunay na nitso. Bigla na lang kumilos ang kanyang mga kamay at binuksan yun ng buong lakas at ganun na lang ang tuwa niya nang makita niya kung ano ang nasa loob nun. Tay, tingnan niyo kung ano itong nakita ko. Teka, espantaho yan ah. May ganyan pala rito. Espantaho po bang tawag dyan? Oo anak. Scarecrow, kung tawagin sa Ingles. Tamang-tama. Mabisang pantaboy yan sa mga uwak. Bakit ba ngayon lang natin nakita yan? Halika, tulungan mo kung ilabas yan. Sige, Tay. Teka, bakit naman kaya ganyan ang amoy niyan, Tay? Amoy bulok? Nako, baka kasi marami nang namatay na daga dito sa loob ng lalagyan nito. Sa tagal ba namang nakatago eh. Dakpan mo na lang yung ilong mo, anak. Ang baho talaga, Tay. Ang pangit pa ng tsura. Paano naman mo kasi matatakot ang uwak dyan, kundi yung pangit? Huwag ka na magreklamo, anak. Baka tulong ito sa atin kahit papano. Kung sa bagay, halika na nga, Tay. Kahit madilim, minabuti ng mag-amang Mang David at Daniela na iayos na ang nakuha nilang panakot sa uwak mula sa mga dating gamit ni Lolo Victor. Hindi naman yun inabot ng ganun katagal kaya naman pagkatapos noon ay pumasok na rin sila ng bahay at nagpahinga. Nang gabing yun, kakaibang katahimikan ang namayani sa paligid. Biglang nawala ang mga nakabibinging huni ng uwak sa labas na buhat nang dumating sila sa baryong yun ay gabi-gabi nang gumagambala sa kanila. Mahimbing ang naging tulog nila ng gabing yun. Wala silang kaalam-alam na doon na pala magsisimula ang sunod-sunod na kababalaghang gigimbal sa buong baryo. Ay, Diyos ko. Sobrang brutal naman ang ginawa kay Tonyang. Ay, parang nilapa ng mabangis na hayop. Tingnan niyo, oh.
May mga bakas pa ng kalmot sa dibdib. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Tama ka nga talaga, Nay. Talagang may dalang malas ang sakahang to ng mga Victor na yun. Imposible nagkataon lang na dito natagpuan yung bangkay na yan. Nako, sinabi mo pa anak. Hindi na ako magtataka kung lalabas sa investigasyon ng mga pulis na may kinalaman yung mga bagong saltang yan sa nangyari dyan sa babae. Sandali, Martina. Hindi naman tama yung sinasabi ninyong mag-ina. Hindi kayo pwedeng basta-basta lang magbintang na wala namang matibay na ebidensya. Hayaan nga ninyong mga pulis ang mag-imbestiga tungkol dyan. Oo nga naman, Aling Martina. Isa pa, wala ho akong nakikitang dahilan kung bakit silang pinagbibintangan ninyo. Eh kayo nga ho, nakakarating kayo rito sa dulo ng barangay, samantalang nandun sa unahan ng bahay ninyo. Hindi ho ba? At mas kahina-hinala yun? Abat! Ang nagkakagulong eksenang yun ang inabutan ni namang David at Daniela paglabas nila ng maisan. Nagkukumpulan ng mga tao para bang nagkakagulo sila. Nandoon din si namang Arnold at Isko na agad naman silang nilapitan pagkakita ng mga ito sa kanila. Oh, pare. Anong nangyayari dito? Bakit parang nagkakagulo kayo? Eh, Mang David, ang totoo ho niyan, may natagpo ang bangkay dun ho. Dun mismo sa pinagkukumpulan ng mga chismosa. Babae ho. Eh, brutal lang pagkakapatay sa kanya eh. Para hong nilapa o inatake ng mabangis na hayop. Tumawag na ba kayo ng pulis? Oo, naitawag ko na ito sa barangay. Malamang parating na sila. Diyos ko, sino naman kayang gagawa nun? Nako, bakit hindi ninyo tanongin ang sarili nyo, iha? Sa harap mismo ng maisa ninyo natagpuan ng bangkay. Wala man lang ba kayo nakita o naramdaman kahit na ano dito? Hindi naman gaanong kalayuan ito sa mismong bahay ninyo. Martina, tumahimik ka na nga. Hindi ba't sinaway na kita kanina? Teka, pinagbibintangan niyo ho bang may kinalaman kami dito? Wala namang sinabing ganun si Nanay ah. Bakit? Guilty ba kayo, Daniela? Anong sinabi mo? Daniela, huwag mo na silang patulan. Wala kang mapapala sa mag-inang yan. Sandali nga, Isko. Bakit ba kinakampihan ng babaeng yan? Samantalang kararating lang ng mga yan dito ah. Mas kilala mo kami. Dahil mas matagal na ninyo kaming kasama dito sa atin. Hindi kagaya ng pamilyang yan na ni hindi nga natin alam kung saan lupalop galing. Yun na nga ang mismong dahilan, Mina. Kilalang kilala ko kayo ng nanay mo. Alam na alam kong gawain ninyo talagang gumawa ng issue at chismis dito sa atin kahit noon pa. Aba, nagsasabi lang naman ako ng posibilidad. Ngayon lang ito nangyari sa lugar natin. Hindi nyo ba naisip na baka may kinalaman ito sa sumpa? Sus Marios at Martina! Sa tingin mo ba, maniniwala ang pulisya na sumpa ang may gawa? Kaya naggaganyan niyang babae? Alam mo, Mina, ang mabuti pa, iuwi mo na yung nanay mo sa inyo. Parating na rin ng mga pulis. Wala naman kayo maitutulong sa kanila dahil wala namang basehan yung mga haka-haka ninyo. Hindi na nakasagot ang mag-inang Martina at Mina sa sinabing yun ng mag-amang Mang Arnold at Isko. Buti na lang talaga at nandoon ang mga ito ng mga sandaling yun dahil kung hindi ay baka hindi na nakapagpigil si Daniela at pinatulan na niya ang mga ito. Nang umalis ang mag-inang chismosa ay hindi napigilan ni Daniela na mapatingin doon sa bangkay na nakahandusay sa gitna ng kumpulan. Pero agad din niyang binawi ang tingin niya nang makitang totoo nga ang sinabi ni Isko. Talagang kahindik-hindik ang itsura ng babae. Wak-wak ang leeg nito, parang ginutay-gutay. May mga bakas din ng kalmot sa dibdib nito habang ang tiyan nito ay butas at nawawala na ang laman loob. Tirik ang mga mata ng babae. Halata sa mukha nitong namatay itong takot na takot. Kailangan ko bang hintayin dumating ang mga pulis para makapagbigay kami ng statement, paring Arnold? Ayaw kong bigyan ng puwang ang haka-haka ni Martina at ng anak niya. Malinis naman ang konsensya ko at alam kong wala kaming dapat na itago. May sira sa pag-iisip yang si Tonyang David. At madalas talaga siyang pag-aalagala dito sa buong baryo kahit na anong oras.
Wala na rin kasing pamilyang nag-iintindi eh. Kahit ang barangay, madalas tinatakasan niya lang kapag sinusubukan namin siyang kupkupin. Malamang nakursunadahan siya ng masasamang loob. Huwag ninyong pinag-iintindi ang sinasabi ng maginang yon. Wala namang naniniwala sa kanila rito sa baryo. Oo nga ho, Mang David. Isa pa, kailangan nyo na pong puntahan si Aling Nelia sa ospital. Malamang, hinihintay na nila kayo ng anak nyo doon. Yun pa nga ang isipin yung problema ko. Wala pa rin akong nadidelay sa pambayad sa ospital. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit para... Nako, wag mo nang intindihan yun, pare. Kinausap ako kanina ni Kapitan. Mukhang hindi na sayang ang ginawa nating paglapit kay Mayor kahapon. Sila na raw ang sasagot sa bill ni Butchoy sa ospital. Hindi lang yon. Pinababalik ka rin niya sa munisipyo dahil balak ka raw bigyan ng panimula mo rito sa probinsya. Akalain mo, matalik na kaibigan din pala ng lolo mo ang tatay ni Mayor, kaya gusto kanyang tulungan. Talaga? Diyos ko, salamat. Magandang balita yan, pare. Oo. Kaya ang mabuti pa umalis na tayo. Huwag ho kayong mag-alala, Mang David. Ako ang bahala kay Daniela. Sasamahan ko na lang ho siya ulit doon sa inyo para hindi siya maiwang mag-isa. Maraming salamat. Salamat talaga sa inyo, Arnold. Isko. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na nga si Mang David at Mang Arnold para magtungo sa ospital. Pero si Daniela, hindi pa rin maialis ang isip niya doon sa bangkay na nakahandusay pa rin ng mga sandaling yun sa tapat ng maisan. Hanggang sa dumating ang mga pulis ay hindi sila umalis ni Isko doon at nakibalita sila. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit parang masyado siyang apektado sa nangyari sa babaeng si Tonyang, gayong dapat nga ay magsaya siyang may dumating na magandang balita sa kanilang pamilya. Alam mo, Daniela, tingin ko, masyado ka lang naapektuhan sa mga sinabi ni Aling Martina kanina. Sabi ko naman sa'yo huwag mo nang intindihin yun. Tingnan mo, kahit nga mga pulis, wala namang nakikitang dahilan para pagbintangan kayo. Diba, sila na rin ang nagsabi may napapabalita raw na meron talagang gumagalang mga rebelde at sindikato ngayon dito. Ewan ko ba, Isko? Hindi talaga ako mapakali. Ay, makauwi na nga lang. Mabuti pa nga. Tamang-tama. Hindi mo na kailangan magluto ng tanghalian. May dala akong pagkain, no? Akong nagluto niyan. Wow! Nilagang baka? Marunong ka palang magluto, Isko? Oo naman. Specialty ko nga yan eh. Kaya tara na sa inyo. Kumain na tayo. Bago pa lumamig to. Matapos ang araw na yon, marami nang nagbago sa buhay ng pamilya ni Mang David. Naging malaking tulong sa kanila ang ibinigay na panimula ni Mayor. Pero bukod doon ay himalang bigla na lamang naging maayos ang tubo ng mga pananim nilang mais sa sakahan. Biglang nawala ang mga pesteng uwak na sumisira sa mga bunga at sa loob lang ng ilang buwan, naibenta nila ang mga ani ng maganda at dahil doon, nagawa na nilang makapagpagabit ng kuryente sa kanilang bahay. Sunod-sunod ang swerteng dumating sa pamilya nila na ikinatuwa naman na mag-asawang Mang David at Aling Nelia. Pero hindi ni Daniela. Ang gaganda talaga ng mga tanim nyo, no? Effective talaga tong panakot sa uwak na nilagay ni Mang David dito sa maisan. Sana, kahit yung masasamang loob na gumagala ngayon dito sa lugar natin, matakot nito. Bakit, Isko? May nangyari na naman ba? Oo, Daniela. Ay, nako. May natagpuan na naman kasing patay kaninang madaling araw doon. Malapit sa amin. Pareho pa rin ang itsura. Parang inatake ng magbangis na hayop. Wakwak ang tiyan, nawawala ang lamang loob. May mga bakas ng kalmo.
Pang-ilan na to? Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukuhang lead ang pulis kung sino bang gumagawa nito. Kaya pala, halos 24 oras lang may mga gumagalang tanong dito sa atin. Oo, pero talagang nakakalusot pa rin siya. Kaya balak nang humingi ng kapitan ng tulong sa militar para magbantay dito sa baryo. Ang sabi nila, baka raw banta ng terorismo itong mga nangyayari. Ganun ba? Teka, bakit parang ang tamblay mo? Tsaka, parang nangangalumata ka. Sa ba bang pakiramdam mo, Daniela? Hindi naman. Wala lang kasi akong tulog. Bakit? May problema ka ba? Wala. Ang totoo, naninibago nga ako dahil wala kaming problema ngayon eh. Simula nang ilagay ni tatay itong panakot na uwak na to dito sa gitna ng maisan, para bang sunod-sunod na magagandang bagay na nangyayari sa amin. Maliban na lang syempre dun sa mga nangyayaring patayan. Para bang may kung anong swerteng dumapo sa pamilya namin ngayon. Dahil dito sa panakot ng uwak? Parang ang weird naman nun. Tsaka ayaw mo ba nun? Hindi ba dapat nga natutuwa kang maganda na ang nagiging takbo ng buhay niyo ngayon? Hindi ko alam, Isko. Para kasi may mali eh. Hindi ako mapakali. Hindi kita maintindihan, Daniela eh. Ano bang mali ang sinasabi mo? Alam mo kasi, simula nung unang gabing nilagay ni tatay dyan yung panakot sa uwak, nagkakaroon na ako ng mga masasamang bangungot. Palagi ko napapanaginipang gumagalaw daw yan sa gabi at nangaatake ng mga tao. Ano? Medyo napaismid si Daniela nang makitang parang natatawa si Isko sa sinasabi niya. Agad niyang sinimangutan ng binata. Hindi naman kasi siya nagbibiro sa sinabi niya. Talaga namang palagi niyang napapanaginipan ang bagay na yon na nabubuhay daw tuwing gabi. Dahil nga doon ay palagi nang puyat si Daniela, hindi niya tuloy masabi kay Isko na sa tuwing magigising siya sa panaginip na yun, natatagpuan niya ang sarili niya sa labas ng kanyang kwarto gabi-gabi. Marumi ang mga paa na parabang nagtatakbo siya sa labas nang walang suot na tsinelas. Sorry na. Natuwa lang naman ako eh. Baka naman kasi masyado ka lang natatakot sa mga nangyayaring patayan dito sa atin ngayon. Kaya ka nananaginip ng ganun. Alam mo, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa bayan. Gumala tayo bukas. Para naman ma-relax ka. Sige, baka sakali makatulong ngayon. Magpapaalam na lang ako kina Nani at... Oh, bakit? Isko, yung panakot sa uwak. Nakita kong gumalaw. Ano? Napalingon bigla si Isko sa nakatayong espantaho malapit sa pwesto nilang dalawa ni Daniela. Napahinto rin sila bigla sa paglalakad sa maisan. Hindi na nila gaanong maaninag ang ulo ng panakot sa uwak dahil nag-aagaw na ang dilim at liwanag, pero wala namang nakitang kakaiba si Isko sa bagay na yun. Dahil pareho pa rin naman ang pwesto nito ngayon sa pwesto nito kanina. Hay nako, namamalikmata ka lang, Daniela eh. Alam mo, mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Malapit nang gumabi. Alam mo namang delikado na ngayon ang magpaabot ng dilim sa labas. Tara na. Sige, para makauwi ka na rin. Salamat nga pala sa pagdalaw, ha? Siya nga pala, ano ba yung dala mo kanina? Bakit may pabulaklak at pa-chocolate ka? Eto naman. Hindi pa ba obvious? Ang ano? Ano bang ibig sabihin kapag ang isang dalaga sinadya ng isang binata sa bahay niya na may daladalang bulaklak at tsokolate? Isko, sinasabi mo bang... Oo, Daniela. Nanliligaw ako sa'yo. Pasensya ka na. Kung hindi mo na ako nang hingi ng permiso, bago ko gawin yun, ha?
Hindi ko naman kasi hinihiling na sagutin mo ako kaagad. Gusto ko lang naligawan ka. Kaya sana, hayaan mo akong gawin yun. Biglang pinamulahan ang mukha ni Daniela sa sinabing yun ni Isko. Hindi niya alam kung paano sasagot kaya napaiwas na lang siya ng tingin. Lalo na't nararamdaman niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Dahil ang totoo, humahanga rin naman siya sa binata. Pero biglang nawala doon ang atensyon ni Daniela nang may mahagip ang mga mata niya sa di kalayuan. Si Mina, yung anak ng tsismosa sa palengke na si Aling Martina, nakita niyang nakatayo sa labas ng maisan. Masamang-masama ang titig nito sa kanya, sa kanilang dalawa ni Isko. Hindi rin naman kasi lingid sa kaalaman ni Daniela na bago pa man sila dumating sa baryong iyon ay malaki na ang pagkakagusto nito sa binata. Bumalik lang ang atensyon ni Daniela kay Isko nang maramdaman niyang hinawakan nito ang kamay niya at pinipilit na siya nitong hilahin pauwi. Uy, Daniela! Natulala ka na dyan. Masyado ka naman yatang kinilig. Ako lang to. Tara na nga. Pumasok na tayo sa loob at baka isipin pa ng tatay mo, itinana na kita. Sira ka talaga. Halika na nga. Anong ingay na naman yun? Bakit parang may mga uwak na naman sa... Ha? Teka, anong ginagawa ko rito? Bakit nasa labas ako? Naglakad ba ako ng tulog? Diyos ko, bakit nawawala yung panakot sa uwak? Nasaan yun? Daniela, anak. Nay! Anong ginagawa mo rito sa labas? Hating gabi na. Oh, wala ka pang suot na tsinelas. Hindi ko po alam, Nay. Nagising na lang ako na dito na ako. Ano? Naglakad ka ba ng tulog, anak? Ay, kaya naman pala. Parang may naririnig akong nagbubukas ng pintuan. Ikaw lang pala yon. Alam mo, baka pagod ka lang. Halika na nga. Pumasok ka na ulit dito sa... anak, ano yung pansasalaylayan ng bestida mo? Kulay pula. Dugo ba yan? Ho? Ha? Dugo nga yan, anak. Anong nangyari? Tulong! Tulungan niyo ako! Ano yun? Sino yung umuungol? Nay, tingnan mo. May babaeng gumagapang palabas ng maisan. Duguan siya, Nay. Ayoko ko pang mamatay. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako sa halimaw. Diyos ko! Sinong may gawa niyan sa kanya? David! David! Lumabas ka! Diyos ko! Tumawag ka ng tulong! Nang gabing yun, Sir Jupiter, ay nagkagulo ang pamilya ni Namang David. Isang babae ang nakita nilang gumagapang palabas ng kanilang maisan. Naliligo ito sa sariling dugo. Putol ang isang paa. Wakwak ang tiyan at hila-hila ang sarili niyang bituka. Halos himatayin ang mag-inang Aling Nelly at Daniela nang makita ito ng malapitan, habang si Mang David naman ay tarantang humangos at nagtawag ng makakatulong sa kanila. Mabuti na lang at ng mga sandaling yun ay nagro-ronda si Mang Arnold at iba pang kasama nitong tanod sa labas ng kanilang sakahan. Kaya naman natawag ito agad ni Mang David. Paring David, anong nangyayari sa'yo? Bakit tumahangos ka dyan? Pare, may babaeng biniktima sa loob ng maisang ko. Buhay pa siya. Naghihingalo. Kailangan na maisugod natin kagad siya sa ospital. Ano? Eh kung ganon tayo na. Mga kasama,
Halina kayo! Sige! Diyos ko! Si Mina ito ah! Yung anak ni Martina. Oo! Siya nga ito, David. Humihinga pa siya. Hintayin lang natin ang ambulansya. Paano nakarating dito sa amin ang dalagang niya? Hindi ba tagaroon yan sa may palengke? Walang makakasagot niyan, pare, kundi siya. Sana'y abutin pa siya sa ospital. Sa lala ng gaganyang yan, kinakabahan akong baka... Tulungan niyo ako. Ayoko pong Diyos ko, Martina! Nakikilala mo ba kung sinong gumawa nito sa'yo? Natatandaan mo ba? Sabihin mo sa amin! Lumuhod si Mang Arnold at sinubukang ilapit ang tenga sa bibig ng naghihingalong dalaga. Hindi na kasi nila gaanong marinig at maintindihan ang sinasabi nito dahil di na ito makapagsalita ng maayos, pero alam ng tanod na kailangan nilang alamin ang... Halim. Halimaw ang may galit. Anong sinasabi mo, Halimaw, Mina? Mina! Diyos ko, Mang Arnold, tumitirik ng mata niya. Nandyan na rin ang ambulansya at ang mga pulis, pare. Teka, sasalubungin ko sila. Sinalubong nga ni Mang Arnold ang bagong dating na mga pulis mula sa bayan na siyang rumisponde sa kanilang pagtawag. Kinausap nito ang isa sa mga yon habang si Daniela naman ay nakamasid lang sa paligid. Hindi siya makapagsalita ng mga sandaling yon dahil sa sobrang trauma. Hindi niya akalaing makakasaksisa ng ganon kabrutal na pagkamatay sa mismong harap ng bahay nila. Sa pagkatulala ni Daniela, hindi niya namalayan na nakalapit na pala si Mang Arnold sa kanya. Kasama nito ang isa sa mga pulis na kanina lang ay kausap nito. Daniela, kumusta ka? Mang Arnold, kayo pala. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko maalis sa isip ko ang itsura ni Mina. Kalmahin mo ang loob mo, Iha. Hayaan mo't mahuhuli rin ang may sala sa nangyari. Siya nga pala, may gustong kumausap sa'yo, Iha, kung ayos lang. Police Staff Sergeant Nathaniel Ramos. Isa po ako sa nag-iimbestiga sa mga kaso ng patayan dito sa lugar ninyo. May ilang katanungan lamang po ako sa inyo, Miss. May nakapagsabi sa akin na ikaw daw ang unang nakarinig na humihingi ng tulong ang biktima. Opo, kami pong dalawa ni Nanay. Ganun ba? Nasaan ang nanay mo? Pwede bang makausap ko rin siya? Nasa likod po ng bahay si Nanay. Naglalaba. Naglalaba ka mo? Teka, may nangyaring patayan dito mismo sa harap ng bahay ninyo. Tapos nagawa pang maglaba ng nanay mo? Teka lang, Sargento. Para may tinutumbok ko yata kayo sa tono ng pananalita nyo eh. Hindi naman sa ganun, Liz. Sadyang parte lang talaga ng investigasyon namin ang pagtatanong. Ang dapat mo nang gawin ay sagutin ako ng diretso. Hindi mo kailangan mainis o matakot kung wala kang itinatago. Agad na nagsalubong ang kilay ni Daniela sa sinabing yun ng pulis. Unang tingin niya pa lang dito ay nahalata na niya agad na may kayabangan ng binata at hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita nito. Ang totoo, medyo kinabahan kasi talaga si Daniela sa komentong yun ng pulis tungkol sa paglalaban ng nanay Nelia niya. Kanina kasi, bago pa dumating ang mga tanod ay dali-daling ipinahubad nito sa kanya ang suot niyang bestida na may mantsarang dugo at nilabhan yun para walang ibang makakita. Naiintindihan niya ang nanay Nelia niya kung bakit nito ginawa yun. Alam niyang wala silang kinalaman sa nangyari kay Mina, malinis ang konsensya nila. Pero kung may ibang makakakita ng dugo sa kanyang bestida, malamang ay iba ang isipin ng mga ito. Daniela, Iha, alam kong nabibigla ka pa sa mga nangyari. Pero subukan mong kumalma para magkaintindihan kayo ni Sargento. Pasensya na ho. Ang totoo kasi niyan, nagsasampay na si Nanay ng mga nilaban niya sa likod bahay. Nung makita niyang lumabas ako dahil
May naririnig nga ho ako humingi ng tulong. Di pa nga ho namin malaman nung una kung saan ba yun ang gagaling hanggang sa nakita na lang ho namin na may babaeng gumagapang palabas ng maisan. Ang tatay mo? Nasaan ang tatay mo ng mga sandaling yun? Natutulog na ho. Kami na lang ho ni nanay ang gising nun. Nagsisigaw lang ho si nanay kaya bumalikos ng bangon si tatay. Doon na ho siya tumawag ng tulong. Ganun pala. Nung nakita niyo yung dugo ang babae, di niyo man lang ba siya naisipang lapitan o tulungan man lang siya? Hindi ba't sabi ninyo, humihingi siya ng tulong sa inyo? Natakot kami eh. Saka na lang ho kami lumapit sa kanya nung dumating na ho ang mga tanod. Ibig sabihin, hindi kayo lumapit o dumikit man lang sa biktima? Hindi ho. Kung ganun bakit kulay pula yung tubig na pinaglalaban ng nanay mo? Ang talas ng mata ng pulis, nakita nito agad ang batsyang ginamit ng kanyang nanay Nelia sa paglalaba kanina. Dahil doon agad na kumalabog ang dibdib ni Daniela. Bigla siyang nawalan ng sasabihin, parang nablangko ang isip niya kung ano ang ikakatwiran niya. Ano, miss? Bakit hindi ka makasagot? Nabibigla pa ho ang anak ko, Sargento. Mawalang galang na pero mukhang hindi ho kasi maganda ang tono ng pananalita ninyo eh. Pero sige, nakakahiyaman. Sasabihin ko sa inyo kung bakit namumulay ang tubig na ginamit ko. May buwanang dalaw ho kasi ang anak kong dalaga. At tinagusan niya yung suot niyang bestida sa sobrang takot niya kanina. Kaya hayon, ako na ang naglaba dahil hindi ho namin siya halos makausap. Nay. Anak, pasensya ka na. Kailangan nating sabihin dito kay Sargento ang lahat para hindi tayo mapagbintangan. Baka nga kailangan, pati ang suot mong pasador ngayon ipakita mo dito kay Sir para mapatunayan mong may buwanang dalaw ka nga ngayon, anak. Nay, ano ba yung sinasabi niyo? Hindi nyo na ho kailangan gawin yun. May tanong pa ho ba kayo, sir? Wala na sa ngayon. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Kung may kailangan pa po ako sa inyo. Mauna na po kami. Tayo na ho, Mang Arnold. Sige, Daniela, Nelia. Una na kami. Nay, ano ba yung pinagsasabi niyo sa pulis na yun? Nakakahiya. Pasensya ka na, anak. Pero kailangan kong gawin yon. Hindi na magandang sa harap mismo ng tirahan natin na matay ang biktima. Ayokong magkaroon man lang ng kahit nakatiting na dahilan ang mga pulis o ang mga tao rito na para tayo ang pagbintangan nila. Bago pa lang umaayos ang buhay natin, anak. Ayokong masira ito. Halatang napahiya rin ng pulis dahil sa pinagsasabi ng kanyang nanay Nelia. Pero higit na masiyang-hiya naman si Daniela noon. Hindi niya akalaing sasabihin yun ng nanay niya pero hindi naman niya ito masisi. Hindi pa rin maalis sa isip ni Daniela ang nangyari. Hanggang sa lumiwanag na. Hindi na siya nakatulog pa dahil hanggang ng mga sandaling yun, palaisipan pa rin talaga sa kanya kung papaanong napunta siya sa labas nang hindi niya namamalayan at kung bakit may mancha ng dugo sa kanyang bestida. Bukod pa doon, malinaw na malinaw pa rin sa isip niya na habang nakatayo siya sa balkon ng kanilang bahay ay natanaw niyang nawawala sa pwesto nito ang espantaho o yung panakot sa uwak. Nang tumanaw siya sa maisan, bago niya narinig si Mina na humihingi ng tulong. Malakas talaga ang kutob niyang may kakaiba sa bagay na yon. Pero kanino naman niya yun sasabihin? Nasaan? Nasaan ang mga walang hiyang pumatay sa anak ko, ha? Ilabas ninyo! Ano? Ikaw! Kayong pamilya! Kayong mga salot! Anong ginawa ninyo sa anak ko, ha? Bakit ninyo siya pinatay? Anong pinagsasasabi mong babae ka, ha? Alam mo, ikaw, ang tagal na kitang pinagtitimpian dahil ayaw ko ng gulo. Tapos ngayon,
Susugod-sugod ka rito sa amin? Wala kaming kinalaman sa nangyari sa anak mo! Hindi ako naniniwala. Pinatay niyo siya! Kayo ang salot sa baryong ito! Hindi na dapat kayo bumalik pa rito! Aling Martina, tama na ho. Hindi ho dapat kayo nang gugulo dito. Ano isko? Kakampihan niyo pa rin ang pamilyang yan sa kabila ng nangyari sa anak ko? Mag-isip kayo! Baka sa susunod, kayo nang patayin ng mga yan! Magsisisi kayo! At bakit naman namin gagawin yon? Hindi kami baliw kagaya mo, Martina, na hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sa nakaraan! Lumayas ka rito sa pamamahay ko! Kung ayaw mo... Nay, tama na ho. Umalis na ho kayo, Aling Martina. Nakikiusap ho ako sa inyo. Umalis na ho kayo. At huwag na ho kayong babalik dito. Daniela, Aling Nelia, halina ho muna kayo sa loob. Pumasok na muna kayo. Hayaan nyo na yan. Hinila na sila ng bagong dating na si Isko papasok sa loob ng kanilang bahay. Bakas sa mukha ni Daniela noon ang sobrang takot, hindi dahil sa pagsugod sa kanila ni Aling Martina, kundi dahil may isang bagay na naman siyang napansin nang lumingon siya sa sakahan habang nagkakagulo ito at ang nanay Nelia niya. Kitang-kita niya sa pagkakataong ito, Sir Jupiter, na gumalaw ulit ang ulo ng espantaho, gaya ng nakita niyang nangyari kahapon bago namatay si Mina. Dahil doon ay lalong tumibay ang hinala niyang hindi basta-basta ang nilalang na pumapatay sa kanilang lugar. At malakas ang kutob niyang may kinalaman nga sa mga nangyayari ang sumpang iniwan ng mangkukulam sa kanilang sakahan. Matapos ang araw na yon, makailang ulit pang bumalik ang pulis sa kanilang bahay. Halos araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakikita nilang nakabantay lang sa labas ng bahay nila ang police mobile na sinasakyan ni Sargento Ramos na parabang minamanmanan nito ang bawat kilos nila. Kahit si Mang David ay hindi na nagugustuhan ng nangyayari. Pero wala itong magawa kundi ang manahimik na lang dahil alam nilang lalo lang silang paghihinalaan ng mga tao kung magrereklamo sila. Lalo pa't kumalat na sa buong baryo ang tungkol sa chismis na ikinakalat ni Aling Martina na sila ang may gawa ng nangyari sa anak nito. Ikaw na naman? May sasabihin lang ako sa'yo, Daniela. Ano naman yun, Sargento Ramos? Ilang araw ka nang pabalik-balik dito Ang dami mo nang itinanong sa akin na sinasagot ko naman. Kailan ka ba titigil, ha? Patay na rin si Aling Martina, Daniela. May pumatay sa kanya kagabi. Ano? Kagaya ng pagkamatay ng anak niya. At ng iba pang mga naunang biktima. Brutal din ang ginawa sa kanya. Pero wala kaming kinalaman sa... Alam ko, Daniela. 2 linggo ko nang minamanmanan ng pamilya niyo. Araw at gabi. Binabantayan ko ang bawat kilos niyo. Kaya alam kong wala kayong kinalaman sa nangyaring patayan kagabi. Parang nabunutan ng tinik si Daniela sa sinabing yun ni Sargento Ramos sa kanya. Ang ipinagtataka lang ni Daniela ay kung bakit sa itsura ng pulis ay parang may gusto pa itong sabihin na hindi lang nito alam kung paano sisimulan sa kanya. Pero Daniela, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yun, Sargento? Alam mo ba, tuwing sasapit ng hating gabi, lumalabas ka ng bahay niyo at lumuluhod sa harap ng sakahang yan na parang nagdarasan? Ano? Hindi ko alam yung sinasabi mo, Sargento. Ano bang... Noong una, nagtataka rin ako, Daniela. Akala ko, alam mo ang tungkol doon. Kaya inobserbahan kita. Pero kagabi, nakumpirma kong wala kang balay tao sa tuwing ginagawa mo yun. Paano, Sargento? Anong nakita mo kagabi? Nagdesisyon akong lapitan ka na sana kagabi para kumprontahin nang makita kong lumabas ka na. Pero Daniela, nagulat ako dahil nang lumuhod ka sa harap ng sakahang yan. Nakita kong bumaba mula dyan sa kawayan ng bagay na yan.
Nagiging halimaw yan tuwing sasapit ang gabi, Daniela. Itinuro bigla ni Sargento Ramos ang panakot sa awak na noon ay nasa likuran nila. Talagang nanlaki ang mga mata ni Daniela matapos isiwalat ng binatang pulis sa kanya kung ano ang nakita nito kagabi. Ang mga bangungot na paulit-ulit gumagambala sa kanya gabi-gabi, mukhang hindi lang palabas na panaginip ang mga yun, gaya ng inaakala niya noong una. Bigla na lang nanghina ang tuhod ni Daniela kasabay ng malakas na pagkalabog ng dibdib niya. Buti na lang at bago pa siya mabuwal sa kanyang kinatatayuan ay nasa luna siya ni Sargento Ramos. Nakita kong nilapitan ka niya, Daniela. Hinawakan niya ang mukha mo bago niya ibinuka ang malaking pakpak niya at lumipad palayo. Sinubukan ko siyang sundan pero huli na nang dumating ako sa eksena na napatay na si Aling Martina. Pagkatapos, pati ako inatake niya. Ano? Oo. Kagagaling ko lang sa ospital at dito agad ako dumiretso. Muntik niya na akong mapatay kagabi, Daniela. Tignan mo itong ginawa niya sa akin. Diyos ko, ang laki ng sugat mo sa tagiliran, Sargento. Wala ito. Huwag mong intindihin, Daniela. Sa tingin ko, totoo ang sumpang bumabalot sa sakang nito. Nalamon ka rin ng tungkol doon nung nag-iimbestiga ako. Nung una, ayoko sanang maniwala doon. Pero hindi ko na pwedeng pagdudahan pa kung anong nakita ng dalawang mata ko kagabi. Kaya gusto ko sana makipagtulungan kayo sa akin ng pamilya mo, Daniela. Paano? Wala rin akong alam. Yung sinasabi mong ginagawa kong paglabas ng bahay tuwing sasapit ang hating gabi, hindi ko yun natatandaan sa tuwing gigising ako. Sa maniwala ka man o hindi. Ang alam ko lang, binabangungot ako. Pero palagi malabo ang memorya ko tungkol doon. Diyos ko, natatakot ako, Sargento. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala, Daniela. Tutulungan kita. Anong gagawin natin? Anong nangyayari dito, Daniela? Napalingon silang dalawa nang biglang dumating si Isko sa eksena. Ang sama ng tingin nito sa binatang pulis lalo na nang makita nitong hawak-hawak nito si Daniela habang ang dalaga naman ay umiiyak. Sa likod ni Isko ay nandoon din si Mang David, pati na rin ang ama nitong si Arnaldo. Sargento, anong ginagawa mo sa anak ko? Sandali, Mang David. Maliho kayo ng inaakala. Tay, wala akong ginagawa sa akin si Sargento. Nag-uusap lang ho kami. Sigurado ka ba, anak? Hindi ka... bakit ka umiiyak? Tay, kasi ho... Hindi pa man natatapos ni Daniela ang sinasabi niya, nagulantang na silang lahat nang makarinig sila ng isang malakas na hiyaw mula sa loob ng bahay. Boses yun ni Aling Nelia kaya naman agad silang nataranta at nagtatakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Halos manlaki ang mata nilang lahat nang pumasok sila sa kwarto ni Butchoy. Nakita kasi nila doon si Aling Nelia. Hawak-hawak ang braso ng bunsong anak at nakikipaghilahan sa isang hindi pangkaraniwang nilalang. Isang nilalang na malayo ang itsura sa isang normal na tao. Itim ang kulay ng balat nito. Nangingintabyon at napakaraming kulubot. Kitang-kita nila mula sa nakabuka nitong bunganga ang mahahaba at matutulis nitong ngipin. Bigla na lang bumaling ang atensyon nito kay Daniela nang makapasok sila sa kwarto. Pagkatapos ay ngumiti ito bago bigla nitong binitiwan si Butchoy at lumipad palayo gamit ang malalaki nitong pakpak. Diyos ko! Ano ko? Ano ko? Delia! Delia! David, anong klaseng nilalang yun? Bakit gusto niyang kunin ang anak natin? Hindi ko rin alam, Delia. Hindi ko rin alam. Ano ba talagang nangyari dito, Sargento? May alam ka ba? Oo nga, Sargento. Saan galing ang nilalang na yon? Bakit mukha siyang demonyo? Mamaya na ho ako magpapaliwanag sa inyo. Nariyan pa siya sa paligid.
Tulungan niyo muna ho akong maisara ang pintuan at ang mga bintana dito sa bahay. Siguradong papasukin niya kayo rito. Oras na kumagat na ng tuluyan ng dilim. Ano? Maniwala kayo sa kanya. Totoo ang sinasabi ni Sargento. Kumilos na tayo. Bilisan niyo! Wala nang nasabi pa ang iba nilang kasama ng mga sandaling yun sa loob ng bahay. Basta sumunod na lang sila sa sinabi ng binatang pulis lalo na at sinuportahan yun ni Daniela. Naririnig pa nila ng mga sandaling yun ang pagaspas ng pakpak na tila ba lumilipad-lipad paikot sa kanilang bubungan. Kaya naman hindi mawala-wala ang takot sa dibdib nila ng mga sandaling yun. Isinasara na ni Isko ang huling bintanang nakabukas sa bandang salas ng mapahinto siya dahil napatanaw siya sa labas. Kitang-kita niya mula doon ang napakaraming uwak na ngayon ay lumilipad-lipad sa ibabaw ng sakahan ni Mang David. Napakaraming uwak nun na halos matakpan na ang kalangitan. Pero hindi lang yun ang pumukaw sa atensyon ni Isko kundi ang isang bagay na nawawala sa gitna ng maisan. Mang David! Nasaan ho ang pambugaw niyo ng uwak? Bakit nawawala ho yun doon sa gitna ng maisan? Isko, sarado mo na yan. Yung bagay na hinahanap mo, yun mismo ang nilalang na nagbabanta ngayon sa buhay nating lahat. Ano? Totoo sinabi ni Daniela. Ako mismo, kaya kong patunayan yun. Dahil maging ako, inatake niya rin kagabi. Isko! Lumayo ka sa bintana! Pare, tabi! Ano? Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawala ni Sargento Ramos nang makitang nakadungaw na naman sa bintana ng salas ang halimaw. Hindi ito makapasok doon dahil nahaharangan ng bakal na grill sa bintana at matibay ang pagkagagawa noon. Napaatras na lang palayo sa bintana si Isko pero kitang-kita nilang lahat na tila ba hindi man lang tinatablan ng bala yung halimaw. Ganun pa man, sapat na ang ginawa ni Sargento Ramos para mapaatras ito at sa wakas ay maisara na nila ng tuluyan ang bintana. Daniela, yung sinasabi mo sa akin tungkol sa bangungot mo na tuwing gabi nabubuhay ang espantao, ibig sabihin... Oo, Isko! Ngayon ko lang din nalaman na hindi pala bangungot yun. Totoo pala talaga nangyayari yun. Nakita mismo ni Sargento kagabi. Anong mga bangungot yun, anak? Bakit hindi ka nagsabi sa amin ng nanay mo? Pasensya na po kayo, Tay. Ayoko lang mag-alala pa kayo sa akin. Hindi ko naman kasi alam na ganito palang ibig sabihin ng mga panaginip na yun. Ang akala ko panaginip lang yun pero totoo pala talaga. Totoo ang sinasabi ni Daniela. At kitang-kita ko rin kung paano niya pinatay si Aling Martina. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nasaksihan mismo ng aking mga mata kung paano niya kinain ng laman loob ng kabarangay ninyo. Sinubukan ko siyang labanan, pero nakita niyo naman, hindi tinatalaban ng bala ang halimaw na yun. Siya rin ang may gawa nito sa akin. Itinaas ulit ni Sargento ang suot na t-shirt at ipinakita sa mga kasama ang tinamo niyang sugat mula sa aswang. Napanganga naman sila nang makitang napakalaking hiwang may tahi sa kanyang tagiliran. Hindi pa nga dapat makakalabas ng ospital si Sargento noon pero nagpumilit siya dahil gusto niyang balaan si Daniela sa panganib na nakaamba sa kanilang buong pamilya. Kung ganun, Diyos ko, paano natin mapapatay ang halimaw na yan? Hindi pa ho ako sigurado. Pero sa tingin ko, kailangan nating magtanong sa mga nakakaalam ng tungkol sa nangyari noon sa sakahang ito. Wala ba kayong kilalang pwedeng natin makausap tungkol dito? Ang lola ising ko. Ganon din ang kora paro ko ng baryong ito, si Father Sergio. Pero anak, hindi ko alam kung magsasalita ba sila. Baka mahirapan lang tayong kumuha ng impormasyon sa kanila kung sakali. Anong ibig mong sabihin, Tay? Imposibleng wala silang alam tungkol doon. Halos kasabayan nilang nabuhay at nanirahan sa baryong to si Mang Victor, hindi ba? Ang totoo, matagal nang haka-haka sa lugar namin ito ang tungkol sa sumpang yan. Pero nanatiling dikom ang bibig ng nanay ko, ni Father Sergio at ng iba pang matanda sa baryong ito tungkol sa pangyayaring yon.
Tanging sina Martina lamang ang may lakas ng loob na palaging buksan ang paksa tungkol doon, kaya siguro pinunteriya sila ng kung anumang nilalang na yon. Hindi na yan ang problema natin ngayon. Ang dapat nating intindihin ay kung paano tayo hahanap ng pagkakataong makalabas. Dahil sa ngayon itong bahay na ito ang nagsisilbing proteksyon natin laban sa halimaw na yun. Pero parang isa na rin itong kulungan para hindi tayo makatakas sa paningin niya. Napaisip ang lahat sa sinabi ni Sargento Ramos. Lahat sila sang-ayon sa sinabi nito, aminin man nila o hindi. Si Daniela, bagamat nakakaramdam siya ng panginginig ng tuhod ng mga sandaling yon, pinili niyang kalmahin ang sarili. Ganun pa man ay naramdaman naman ni Isko ang takot niya, kaya kahit papaano ay sinubukan siya nitong aluin sa pamamagitan ng paghaplos nito sa kanyang likuran. Ang alam ko, tuwing sasapit ang bukang ni Wayway, bumabalik sa pwesto niyang halimaw na yan base sa mga panaginip ko. Yun ang pagkakataon natin para makatakas dito. Kung ganun pala, mas maiging dito na lang muna kayong lahat magpalipas ng gabi. Hintayin na lang nating mag-umaga. Mas mabuti yon kaysa isugal natin ang buhay sa paglabas. Tama ang kasama ko, Arnold. Isko, Sargento, magpaumaga na kayo rito. Mabuti pa nga siguro yun, pare. Mas ligtas tayong lahat. Pero yun ay kung hindi tayo pipilitin ng aswang na yan. Hanggang ngayon, Tay, nararamdaman ko pa rin siya. Alam ko nandyan lang siya sa labas. Huwag kang mag-alala, Daniela. Nandito kami. Kahit anong mangyari, pangako sa'yo na hindi kita pababayaan. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ano ka ba, Isko? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ayoko may mapahamak pa ulit na kahit sino sa atin. Ngiti lang ang isinagot ni Isko kay Daniela at hindi pa rin yun nagustuhan ng dalaga. Isipin niya pa lang na mapapahamak si Isko sa pagprotekta sa kanya ay sobrang nadudurog na ang puso niya. Palihim siyang napapadasal ng proteksyon ng mga sandaling yun sa Panginoon para sa kanilang lahat. Lalo pa't alam nilang nasa paligid lang ang halimaw. Halos hindi sila nakatulog ng gabing yun. Nanatili lamang silang alerto sa paligid, lalo na at napapansin nilang parang pinaglalaruan sila ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. Hindi nito sinusubukang pumasok sa loob, pero nariyang kinakalampag nito bigla ang kanilang pintuan, ang mga bintana, o di kaya ay bigla na lang itong lumulundag sa bubungan na parang nagtatanim ito ng takot sa kanilang mga utak at damdamin. Hanggang sa pumatak ang 3:00 ng hating gabi at sa isang iglap, bigla na lang tumahimik ang paligid. Wala na ba ang aswang? Hindi ko alam. Pero hindi dapat tayo magpakasiguro. Baka mamaya nandyan lang yan sa paligid. May kumakatok na naman sa pintuan. Walang magbubukas. Baka yung halimaw lang din yan. Aday! Isko, Apo! Nandito ba kayo? Teka, ang nanay yun ah. Oo nga, Tay. Si Lola nga yun. Pero anong ginagawa niya rito ng ganitong oras? Hindi ko alam, anak. Baka nag-aalala na sa atin ang lola mo dahil hindi tayo umuwi magdamag. Alam niyang kasama natin si David kanina, kaya siguro dito siya nagpunta. Alam mo naman yon, masyadong nervyosa. Talagang hindi nakakatulog yon kapag wala tayo sa bahay. Siguro nga, Tay. Sandali, titingnan ko. Teka, Isko, lalabas ka? Siguraduhin muna natin ang lola mo ngayon tumatawag. Baka kasi... Huwag kang mag-alala, Daniela. Sisilipin ko lang siya sandali. Dito ka lang. Tumayo mula sa tabi ni Daniela si Isko at nagtungo sa bintana kung saan matatanaw niya kung sino ang taong kumakatok sa labas. Hindi naman nagtagal at agad na umaliwalas ang mukha nito at nakumpirmang ang lola niya nga ang kumakatok.
Si Lola nga yung nasa labas. Papasukin mo na siya, Isko. Baka kumapano pang lola mo, bilis. Oo. Isko! Apo! Lola! Ay, sinasabi ko na nga ba't dito ko lang kayo makikita? Nasaan ang ama mo? May kailangan akong sabihin sa inyo. Nasa loob po si Tatay La. Ang mabuti pa ho, pumasok muna kayo sa loob at baka... Ah! Diyos ko! Isko, pumasok na kayo! Nandiyan na ang halimaw! Anong? Ang nilalang na yan! Halos tumalon ang puso nilang lahat nang makitang nakatayo sa di kalayuan ng halimaw na kanina pa gumagambala sa kanila. Nakatanaw ito mula sa kinatatayuan. Nakalabas ang matutulis na ngipin na parang nasisiyahan ito habang isa-isa sila nitong tinatapunan ng natatakam na tingin. Unti-unti, lumalawak ang pagkakangisi nito lalo na nang mapadako ang tingin nito kay Lola Ising na parabang nakilala nito ang matanda. Mabuti na lang at mabilis na nakabawi si Daniela mula sa pagkabigla. Hindi niya alam kung paanong sa isang iglapay nakalapit siya sa pintuan at nahigit niya ang matanda bago niya muling naisarado ang pinto at bintana bago pa man gumawa ng kahit anong kilos ang halimaw. Diyos ko! Diyos ko! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi dapat ako nakinig sa kanya. Hindi dapat ako nanahimik. Hindi na sana lalala ng ganito ang sitwasyon. Kung una pa lang, binalaan ko na kayo tungkol sa sumpang bumabalot sa sakahang ito. Lola, ano pong sinasabi ninyo? Hindi dapat ako nakinig kasing seryo. Hindi ko dapat siya sinunod. Hindi ako dapat nagpadala sa takot. Inay, ano bang sinasabi ninyo? Kasalanan namin ito lahat, Arnold. Kasalanan namin ito. Ang halimaw na yon, iyon ang iniwang ganti ng mangkukulam na pinatay namin doon sa sakahang ito. Kami tatlo ni na Victor at Sergio. Kami ang naguna sa pagpatay sa halimaw na yon sa pag-aakala namin isa siyang kampo ng demonyo. Lola Ising, hindi po ba totoo namang masama ang mangkukulam na yon? Hindi ba't may lahi siyang aswang? Kaya niyo siya sinunog hanggang sa mamatay siya? Yun din ang kinakala namin noong una, Iha. Bago namin natuklasang hindi pala siya ang tunay na gumagawa ng kasamaan dito sa baryo namin, kundi ang ina ni Martina. Ano? Wala kami kaalam-alam noon tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng yon. Hindi namin akalain, isa rin pala siyang magkukulam at hinayaan niyang si Esther, ang dayong may kapansanan, ang siyang masisi sa kanyang mga masasamang gawain. Huli na nang matuklasan namin ang tungkol doon. Napatay na namin si Esther at napaniwala na namin ang buong baryo na siya ang naghahasik ng lagim. Diyos ko, ibig sabihin, nagkamali kayo ng taong pinarusahan. Kaya naman pala galit na galit siya sa baryong ito. Ganun na nga, David. Yun ang dahilan kaya naghihiganti siya. Kasalanan namin yun ng mga kaibigan ko sina Victor at Sergio. Ganon din ang mangkukulam na ina ni Martina. Kaya patawarin niyo ako. Bakit niyo itinago sa lahat ang tungkol dito, Aling Ising? Dahil yun ang kagustuhan ni Sergio. Pagmula nang malaman naming binabalikan ng sumpa si Victor, minabuti namin ni Sergio na itago ang katotohanan sa lahat. Sa takot na pati kami sisihin ng aming mga kabaryo. Hinayaan namin si Victor lang ang sisihin ng lahat. Tinalikuran namin si Victor. Pero kahit na ganoon, hindi niya kami isinuplog. Inako niya na lamang ng tahimik ang lahat ng kasalanan. At isinama niya hanggang sa hukay ang sikretong ito. Diyos ko, kawawan mo ng lolo ko. Napaluhod si Mang David sa nalamang naging paghihirap ng kanyang lolo nang wala man lang siyang kaalam-alam. Habang iba naman sa kanila ay natulala sa isinuwalat na yun ni Lola Ising. Maging ang mag-amang Isko at Mang Arnold ay hindi alam kung ano ang mararamdaman nila
lalo pa't ilang buhay na ang nasayang nang dahil sa pananahimik ng mga taong tunay na nakakaalam talaga ng nangyari noon. Ang totoo, pinuntahan ako ni Sergio kaninang umaga. Ang sabi niya, huwag na ako magsasalita kahit na anong mangyari. Nalaman niya na merong pulis na nag-iimbestiga tungkol sa mga patayan dito sa baryo. Kaya siguro natakot siyang masiwalat ang totoo. Ang walang niyang matandang yun, naturingang pare. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin mababago pa kung anong mga nangyari na. Lola Ising, baka po may alam kayo kung paano natin mapapatigil ang halimaw na yan sa pag-aatake dito sa baryo. Ano po bang dapat natin gawin? May pangontra po para sa ganyang nilalang? Walang pwedeng pumatay sa halimaw na yan, Iha. Dahil hindi naman siya isang nabubuhay na nilalang. Ano ang mangyayari kung ganon? Ibig sabihin, wala talaga tayong kawala sa banta ng halimaw na yun. Isa lang naman ang gusto ng taong lumikha sa sumpa, Iho. At yun ay magkaroon ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Pero patay na ho ang lolo ko. Ano ba bang kailangan ng mangyari para matapos na ang paghihiganti niya? Gusto ba niyang pati kami ng buong pamilya ko mamatay din? Pero mariing umiling lamang si Lola Ising sa tanong na yun ni Mang David. Nanlulumo ang ekspresyon ng mukha nito na parabang isang trahedya ang nagbabadya nitong isiwalat pa. Wala nang iba pa sa kanila ang nagtangkang magsalita. Lahat sila nag-aabang na lang sa isasagot ni Lola Ising, maging sina Isko at Mang Arnold. Hindi kayo ang gusto niyang isama sa hukay, David. Kaya nga pinoprotektahan din ng nilalang na yan ang pamilya mo. Simula nang itayo mo yan sa gitna ng inyong maisan. Kayo ang naging daan niya upang matupad ang sumpa. Teka, iyon ho ba ang dahilan kaya magmula nang ilagay namin ni tatay ang espantaong yan sa gitna ng maisan, nagsunod-sunod ng swerteng dumating sa amin? Ganun na nga, Iha. Iyon ay dahil tapos na siya sa paghihiganti kay Victor. Kami dalawa na lang ni Sergio ang natitira, kaya hindi pa rin siya tumitigil. Lola, ang ibig niyo bang sabihin, kayong dalawa ni Father Sergio, kailangan niyong mamatay para matahimik siya? Ganun na nga, Apo. Hindi pwede yun, Inay. Mamamatay muna ako bago niya kayo magawa ng masama. Hindi, Arnold. Wala na dapat pang buhay na madamay sa kasalanang matagal na dapat namin pinagbayaran. Pero hindi ko magagawa ang dapat kong gawin hanggat hindi ko pa rin nakukumbinsi si Sergio na umaamin at tanggapin nagkamaliga kami noon. Diyos ko, Haling Ising! Mukhang hindi niya na kailangan pang gawin yun. Tingnan niyo! Kailan pa nabuksan ng halimaw na yan ang bintana? Ising! Tulungan mo ako! Diyos ko! Sergio! Sa sobrang pagkakatuon ng pansin nilang lahat sa sinasabi ni Lola Ising ay wala nang ni isa man lang sa kanilang nakapansin na nabuksan na pala ng halimaw ang bintana ng salas, pero hindi nito ginawa yun para siya makapasok, kundi upang ipakita sa kanilang lahat na nasa kamay na nito ngayon ang isa sa mga taong gusto niyang paghigantihan. Bit-bit ng nakakapangilabot na nilalang ang kura paroko ng baryo. Dakot-dakot dito ang batok ng pari habang si Father Sergio naman ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Wala akong kinalaman sa nangyari. Hindi ako ang pumatay sa kanya, kundi si Victor. Hindi ako ang dapat ninyong sisihin. Tumahimik ka na, Sergio. Tama na ang pagtatakip sa kasalanan ginawa natin doon. Oras na para pagbayaran natin ang lahat. Lola! Isko, Apo, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito ay muli nang babalik sa dati ang mga buhay niyong lahat. Noon ko pa ito dapat ginawa. Pero Inay, hayaan niyo na ako mag-ama. Nakikiusap ako sa inyo. Matanda na ako.
Malapit na rin naman akong mawala sa mundo. Isipin na lang ninyo na napaaga lang ang pamamahinga ko. Masaya ako naging parte ako ng mga buhay nyo. Nawa ay maging maayos na ang pamumuhay nyo magmula ngayon. Hindi na nila nagawa pang pigilan si Lola Ising at basta na lamang itong tumakbo palabas ng pintuan. Susubukan pa sana itong sundan ni Isko pero mismong ang amang si Mang Arnold na ang pumigil sa binata. Alam kasi niyang hindi na niya mapipigilan pa ang ina sa gusto nitong gawin. Pero ang lola... Wala na tayo magagawa, anak. Narinig mo ang lola mo. Matagal niya nang gusto itamang pagkakamali nila. Kaya hayaan na natin siya. Ganun lang ba yun sa inyo, Tay? Papatayin ng halimaw na yun si Lola! Isko! Heto na ako, Esther! Tapusin mo na ang buhay namin ni Seryo. At nang sa ganun ay matahimik ka na. Huwag mo nang idamay pa ang mga taong walang kinalaman sa nangyari sa iyo noon. Hindi! Lola, wag! Patawarin mo ako, Isko, Apo. Ipikit mo na lamang ang mga mata mo para hindi mo makita ang sasapitin ng mga makasalanang katulad namin ni Seryo. Hindi. Ano pang sinasabi mo, Iseng? Hindi. Huwag ninyo siyang pakinggan. Iligtas ninyo ako. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama. Sabay-sabay na napapikit na lang ang lahat ng bigla na lamang dakmain ng halimaw ang lieg ni Father Sergio at basta na lang yun kinagat. Kitang-kita nila kung papaanong natanggal ang litid ng pari kasabay ng pagsirit ng masagana nitong dugo. Pero hindi pa doon nasayahan ng halimaw dahil muli nitong iniangat ang sarili nitong kamay at saka nito tinuhog ang dibdib ni Father Sergio gamit ang matutulis at mahahaba nitong kuko. Dinukot ng halimaw mula sa dibdib niya ang puso bago yun kinain ng galit na halimaw. Maging si Lola Ising na noon ay handa ng harapin ng kamatayan, hindi napigilang pangatugan ng tuhod habang nakikita ng kanyang mga sariling mata kung paano nilamon ng halimaw na ginawa ni Esther ang laman loob ng dating kaibigan. Bigla na lang itong natulala at nintay na lamang ang sariling kamatayan. Lahat yun pinanunood lang nila mula sa bukas na bintana. Sandali! Bitiwan mo ako, pare! Bitiwan mo ako! Ililigtas ko ang lola ko! Hindi ko magagawa yun. Nasa likod na ng pintuan niya ng halimaw. Kapag binuksan mo yan, hindi lang ang lola mo ang mapapahama, kundi pati sina Daniela. Vincent! Napaluhod na lang si Isko at nasa po ang sarili niyang mukha sa sobrang gulo ng mga pangyayari. Wala silang nagawa. Alam nilang kahit na anong pagtutulungan ang gawin nila ay hindi nila matatalo ang halimaw na matagal na panahon nang nagkimkim ng kanyang galit laban sa mga umapis sa kanya noon. Nagyakapan na lang noon ang mag-amang Isko at Mang Arnold habang sila Mang David at Nelia naman ay minabuting akapin din ng kanilang mga anak. Pero si Daniela nilingon niya ulit ang nangyayari sa labas. Kitang-kita niyang pagkatapos pagsawaan ng halimaw ang laman loob ng pari ay naglakad ito papalapit naman sa tulalang si Lola Ising. Hinaplos nito ang mukha ng matanda habang nakangisi ito na parabang natutuwa itong makitang nangangatog sa takot ang kanyang kaharap. Nakita niyang muli na namang iniangat ng halimaw ang kamay nito sa ere habang nakatutok ang matutulis nitong kuko sa ulo ng matanda. Malapit na rin kumawala ang malakas na hiyaw mula sa lalamunan ni Daniela nang sa isang iglap. Kasabay ng unti-unting pagsilay ng liwanag sa kalangitan, bigla na lamang bumagsak ang halimaw sa harap ni Lola Ising. Bumalik ito sa dati nitong anyo bilang isang normal na panakot lamang sa awak. Pero isang itim na usok ang tila ba kumawala mula sa loob ng espantahong yun na sumama naman sa ihip ng hangin.
Diyos ko, salamat po. Salamat po. Lola! David, ang panakot mo sa uwak, biglang bumalik sa dati. Oo, Nelia. Oo. Tapos na rin sa wakas. Tapos na ang mga patayan. Sana nga ho, Aling Nelia. Sana nga ho. Nilapitan nilang lahat ang bumagsak na panakot sa uwak sa tabi ni Lola Ising at doon ay nakumpirma nilang bumalik na nga ito sa normal. Dahil doon ay dali-daling pinagtulungan ni Mang Arnold, Mang David at Sargento Ramos na sunugin ang bagay na yon. Sa totoo lang, hindi pa tinanggal ng pangyayaring yun ang takot sa dibdib nilang lahat. Hindi agad sila nakabawi mula sa nasaksihan. Pero minabuti nilang magpatuloy sa kanilang mga buhay. Isko, napadalaw ka. Pasensya ka na, Daniela. Kung ngayon lang ulit ako nagpakita sa'yo. Alam ko, ilang buwan din kitang tiniis na hindi puntahan dito sa inyo. Marami lang kasing nangyari. Ano ka ba, Isko? Ayos lang yun. Kamusta na nga pala si Lola Ising? Yun nga eh. Hindi mabuting lagay niya, Daniela. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Anong problema? Daniela, pinatingin namin si Lola sa espesyalista sa Maynila. Ang sabi sa amin ng doktor, hindi na raw siya magagamot pa. Idiniklara nilang may taning na ang buhay ni Lola Ising. Bago pang mangyari ang lahat ng nangyari, may tumor sa utak ang lola ko. Diyos ko po. Yun siguro ang dahilan, kaya hindi siya pinatay ng halimaw ngayon, Daniela. Alam niyang naghihirap na si Lola. Kaya pinili niyang unti-unti ng pagkamatay niya bilang parusa. Siguro naman, masaya na siya ngayon. At hindi na siya babalik pa pagkatapos nun. Nakuha na niya ang hustisyang gusto niya. Walang masabi si Daniela upang pagaanin ang damdamin ni Isko. Pagkatapos nitong sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Lola Ising. Niyakap na lamang niya ang binata at niyakap din naman siya nito pabalik. Sa mga sandaling yun, naramdaman ng dalawa ang pagdamay nila sa isa't isa at buhat doon, mas lumalim pa ang kanilang samahan. Samantala, hindi rin nagtagal ang buhay ni Lola Ising dahil makalipas lamang ang 6 na buwan, umanaw na rin ito. Ganun pa man, hindi na bumalik pa ang kababalaghang nangyayari sa baryo. Hindi ko na ho alam, Sir Jupiter, kung paano pinagtakpan ni Sargento Ramos ang tungkol sa mga kaso ng patayan sa baryong yon. Di ko alam kung nanahimik siya tungkol doon o nagsabi siya pero wala namang naniwala sa kanya. Ang alam ko lang hanggang ngayon, nanatili na lamang cold cases ang mga yon. Kabilang na ang bigla na lang pagkawala ni Father Sergio. Ayon sa kwento sa akin noon, bigla na lamang daw nagbitiw sa pagiging pulis niya si Sargento Ramos. Matapos yun, nagpakalayo-layo na ito at hindi na nagpakita pa sa kahit na sino sa kanila o sa buong baryo. Habang ang pamilya naman ni Mang David at Aling Nelia ay muling nagsimula ng panibagong buhay sa mismong lugar ding yun kung saan naganap ang lahat. Sana po nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter, pati na rin ang buong community YouTube channel nito. Isang karangalan po ang mabigyan niyong pansin ng sarili kong kwento. Asahan po ninyong mananatili pa rin po akong tagapakinig ng lahat ng inyong channel. Ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, at ang Sitio Bangungot. Sana sa mga kapwa ko tagapakinig dyan, bisitahin nyo rin ang iba pang channel nilang yon bilang kapalit ng palagi nilang pagbabahagi sa atin ng magagandang kwentong sumasalamin sa tunay
na buhay. Muli ako nga po pala si Dominic, apo ni Daniela at Isko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat muli. God bless us all. Alam nyo, nakakatuwa ang ating letter sender for today at nag-promote pa. Mahal naming listeners, alam nyo na ha, bisitahin nyo rin po ang iba naming channels para naman mas ganahan pa po kaming maghatid ng mga kwentong kababalakan. Salamat na po agad, wala pa man. Siya nga pala ang kwentong ito ni Dominic ay medyo kakaiba sa mga nabasa ko ng kwento. Sa totoo lang, medyo kinikilabutan ako habang ini-imagine ko ang hitsura, yung panakot sa uwak na tinutukoy nila. Nakakita na po ba kayo ng ganun? Comment nyo nga kung hanggang ngayon ba ay gumagamit pa rin ng scarecrow o espantaho ang mga magsasaka sa inyong probinsya? Kung oo, naku, baka kailangan nyong tignan kung nabubuhay din ba yan sa gabi. Malay nyo, baka mamaya makita nyo na lang din na lumilipad-lipad yan sa ibabaw ng inyong bubungan. Ay di biro lang po. Ang totoo niyan, mahal naming mga listeners, personally naniniwala ako na tayo bilang mga tao, wala tayong dapat nakatakutan, lalo na kung wala naman tayong nagawa o ginagawang masama. Ang dapat lang talagang magkaroon ng takot at pangamba ay yung may mga itinatagong kasamaan na pinipilit nilang pagtakpan, huwag lamang silang maparusahan. Matuto sana tayo sa nangyari kina Lola Ising at Father Sergio. Sila po ang patunay na gaano man kahaba ang panahong lumipas. Sisingilin at sisingilin ka pa rin ng kasalanang nagawa mo sa ayaw mo man o sa gusto. Yun ang gusto kong iwang mensahe sa inyo at sa ating lahat mga katakip silim para sa episode natin ngayong araw. Sana po abangan nyo pa ang susunod nating upload para sa isa na namang kwentong aswang. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa muli.